So, ito, mga kababayan, ang sunod. Naku, ito na nga. Dito tayo. Sino ito? Ito, mga kababayan, ito na naman si Aimee. Hawak na naman ang bulang kristal. Mga kababayan, isulat ko lang ha. Aimee. Ilalabas. Ayan, ilalabas ang listahan ng mga kakasuhan. Mga kababayan, may hawak na naman bulang kristal si Aimee. Bakit kasi ayaw na lang sabihin ni Aimee kung sino ang nasa likod ng korupsyon na yan? Bakit kailangan ang dami niyang nalalaman? Ito, hawak ni Aimee ang bulang kristal. Tila hindi magiging maganda ang 2026 para sa ilang mambabatas. Ang mga dawit kasi sa flood control scandal, kakasuhan na raw ayon kay Senador Aimee Marcos. Nag-ala Madam Sa Aw. agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nag-ala Madam Auring na naman si Manang. Alam na naman ni Manang. Mayroon na raw draft resolution para irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang senador na idinadawit sa flood control scandal. Sabi ng presidential sister na si Senator Aimee Marcos, nakita niya mismo ang draft at sa January 15 na isasampa ang kaso. Kasama raw sa kakasuhan ang mga kasamahan niya sa Senate minority na sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at si dating Senador Ramon Bong Revilla. Pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kahapon lang nagtungo sa DOJ si Senador Villanueva para sagutin ang reklamo laban sa kanya. Noong nakaraang linggo naman, sinagot ng kampo ni dating Senador Revilla ang asunto sa kanya. Pasabog pa ni Manang Aimee, may hinahanda rin laban sa iba pang senador at dating senador na una nang sinabing walang direct evidence laban sa kanila. Ang sinasabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking. Alam nyo, itong ginawa ni Aimee, pwede siyang kasuhan dito eh. Bakit? Kasi kakasuhan ng gobyerno, pinapaalam niya. Makakatakas to eh. Makakapag-file pa ng mga counter affidavit, makakapaggawa pa ng depensa ito. Kasi bakit? January 15 pa. Ano pa lang ngayon, pero alam na ni Aimee at binulgar na niya sa media. Di ba? Oo, mga kababayan, dapat nga isali din siya dyan eh. Kasi binulgar niya, sinabi niya eh. Bawal dapat yung ganyan. Alam mo sa totoo man, kung totoo man yan, dapat kasuhan siya dyan eh. Yung pulis nga lang nagsuot ng sapatos na 70,000, kinasuhan. Ito pa, biruin mo, binulgar niya, nakakasuhan si ganito, kakasuhan si ganyan. Kung tumakas yan, di ba? Kung tumakas, hindi na makasuhan yan ngayon, makakalipad pa yan. Diyos ko naman, ano pala ngayon, 7 pala ngayon, no? May isang linggo pa, pitsa 15 pa kakasuhan. Tapos binubulgar na niya. Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Bakit naman ganito? Lahat ng senador, akala ko, yung flood control, ang pinagmulan, doon sa Kongreso at sa Speaker's Office. Bukod sa mga senador, maaring maisama na rin daw sa kakasuhan sina Congressman Edwin Guardiola at magkapatid na Edvic at Eric Yap. Pero pinagtataka ng senadora, bakit mas maraming mga senador? At mistulang iniitsapwera ang kanyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot kung Di kasuhan mo. Di ba? Hindi naman po pwede na ang magkaso ay gobyerno. Dapat ikaw, kung may ebidensya ka at gusto mong makasuhan si Romualdez, mahanap ka ng ebidensya, kasuhan mo si Romualdez para mapatunayan ng lahat na walang pinsan-pinsan dito. Yeah? Bakit hindi ikaw ang magboluntaryong magkaso? So, ibig sabihin, kinakampihan mo rin. Di ba? Hanap ka ng ebidensya, kasuhan mo rin si Romualdez.
Para paniwalahan ka naman ng mga DDS, hindi yung sasakay ka lang sa issue, tapos sabihin mo adik si BBM, para pumalakpak sila. Hindi naniniwala ang tao, Aimee, sa sinabi mong adik si Bongbong. Maniwala ang DDS sa'yo kung ikaw mismo mag-file ng kaso kay Martin Romualdez. Di ba? Kung ako DDS turuan ko kayo mga DDS, alam ko mga bobo kayo. Alam ko hindi kayo bungol at bulag, pero bobo kayo. Kung ako sa inyo, huwag kayong maniwala kay Aimee. Maniwala na lang kayo kung siya mismo mag-file ng kaso kay Romualdez at kay BBM. 'Di ba? Kung talagang suporta kayo kay Aimee, hintayin niyo na siya ang gagalaw. Kasuhan niya si Romualdez, kasuhan niya si PBBM. Yeah? Pero kung hanggang salita lang siya, nabudol kayo. 'Di ba? Wait lang ha, mga kababayan. Wait lang po. Uy, ano din mo? Baka nakalabas na ka. Kala ko nakalabas yung aso. Nakain lang pala yung pusa. Diba? Ay nako mga kababayan. Kung ako sa inyo mga DDS, paniwalaan nyo si Aimee kung si Aimee mismo mag-file ng kaso kay Romualdez at kay PBBM. Pero kung hanggang salita lang siya, nabubudo lang kayo. Pinapaasa lang kayo. So anong nangyari doon sa sinabi niyang adik si BBM? May nangyari? Natanggal ba? Si Sara ba ang naging presidente? Di ba? Wala. Si PBBM pa rin presidente. Walang naniniwala. Dapat dito kay Aimee, isali siya dyan eh. Kasi bakit? Binulgar niya nakakasuhan na daw si ganito, kakasuhan na daw si ganyan. Diba? Diyos ko naman, pag alam nyo, sa lahat ng senador, si Aimee lang talaga ang senador na chismosa. Kay Sara, Vice President, walang project. Si Aimee, senador, puro chismis lang ang nalalaman. Alam niyo kung itong mga intelligence ni Aimee, kung nakasagap ng chismis, dapat nagsagap ito kung paano tulungan si si Kuya Jesus. Yeah? Patayuan mo ng bahay, bigyan mo ng alaga na baboy at kambing, manok. Yeah? Dapat yung intelligence fund mo, Aimee, gamitin mo kung paano makatulong katulad kay Kuya Jesus. Yeah? Hindi yung intelligence mo, ginagamit mo sa chismis para basagin mo yung mga aksyon ng gobyerno laban sa mga tiwaling opisyal. Biruin mo, ang gobyerno dapat tulungan niya kung sino ang mapanagot sa korupsyon o kurakot na politiko, binubulgar niya kung sino yung politikong kurakot na kakasuhan. Diba? Diyos ko, kung ako lang din naman mag-senador tapos puro lang chismis gagawin ko senado, wag ko na iboto Diyos ko, sa sobrang haba ng baba, kaya kung ano-ano na nasasagap na chismis Kung saan-saan kasi dumating tinuturo Diba? Ay, nako. Diba, Ma'am Susan Vergara? So, yun lang mga kababayan, yung ating reaction patungkol dyan. Kita nyo naman. Grabe naman. Kita ninyo mga kababayan kung anong ginawa. Biruin mo, tinuturo niya kung sino yung kakasuhan, sino yung ganito, sinong ganyan. Bakit? Mga senador, ang pinunteriya, alam naman natin, si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmula ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? Nawawalan na raw siya ng Sa Speaker's Office daw galing ang flood control. Pero siya merong 2.5 DPWH proposed budget. 2.5 billion. Kita ninyo? Galing daw sa House Speaker's Office ang flood control corruption. Pero siya merong 2.5 billion proposed budget. Saan yun napunta? Di ba sa DPWH din yun? Kasi nga nandoon yun sa listahan ni Cabral. Kita mo yan? Idiin mo ng idiin si Romualdez, pero ikaw may 2.5 billion?
na multiple item proposed budget sa DPWH. Diyos ko naman. Pinasabog na ni Aimee ang Ang dapat. pag-asa pang makasuhan at mapanagot ang kanyang pinsan na itinuturing niyang mastermind sa anomalya sa flood control projects. Tanging si dating Congressman Zaldi Colacania ang iniimbestigahan at nakakasuhan. Takot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi, si Speaker daw, si Bonjing, nako, sabi, si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Saldi ko lang. Sa February 1 naman ay tuluyan na raw bubuwagin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. O, diba? Alam din. Para sa agenda, O, Dexter diba? Caribe, Tignan ninyo. Alam din ni Aimee na i-disband itong ICI sa February. Ako, alam ko din yan. Tatanggalin na daw yung ICI na yan. Palitan ng ICC. Di ba? Puro lang siya banggit, pero walang evidence. Diba? Para siyang para siyang, basta, yun na yun. Para siyang si Montulfo, para siyang si Sara. Puro kwento, walang kwenta. Diba? So yun po yun, mga kababayan. Umiiral na naman yung pagiging Madam Auring ni Aimee. Binubulgar na naman niya kung sino yung kakasuhan ni PBBM po. Tragis, napaka-traidor talagang kapatid na to, no? Alam mo, dapat tumulong ka na lang para mapakulong yung mga magnanakaw at kurap. Kung saan yun yung kasuhan ng kapatid mo, ibubulgar mo naman kung sino ang kakasuhan. Di nakakapaghanda pa yan. Nakakapagtakbo pa yan. Yeah? Makakapag-ano pa yan. Makapaghanap pa ng depensa yan. Diyos ko naman. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. No? Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.